I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa mga Marcos Loyalty supporters, Filipino and OFW. Meron po akong good news guys, especially sa mga beneficiary po ng 4-piece. Sa mga 4-piece out there, pakinggan nyo po ito at panoorin nyo. Maybe ikaw yung nanonood sa akin. Ito, nakita nyo ito guys. Para kompleto detalyado, basahin ko po ng bahagya. Importante po to guys. Today is February 16, 2026. Sa mga 4-piece out there, shout out po sa inyo. Magandang balita to. Ang laking tulong po ito sa inyo. O baka kasama ako dun. Nag-apply ako sa 4-piece guys. Hindi ako tinanggap. Ewan ko. Hindi naman ako mayaman. Well, anyway. Basahin ko muna ito mga kababayan at panoorin nyo hanggang dulo. Okay? Sabi dito mga beswa, ayan. Sabi dito automatic lifeline subsidy at pinadaling net metering. Mali. Sabi dito. Ulitin natin nga. Automatic lifeline subsidy at pinadaling net metering. Magpapababa ng bayarin sa kuryente ng milyong Pilipino. Kasama tayo doon. Hindi lang siguro 4-piece ito guys ha. O ito na naman si Pangulong Marcos Jr. Diba guys? Dito pa lang masasabi natin na sadyang napakatalino niya mag-isip sa mga pamamaraan na makakatulong sa mahihirap na mga Pilipino. Tulad ko. I'm including myself of course. Sabi dito sa ilalim ng Lifeline Rate Subsidy Program, which is ang LRSP, automatic na ang Lifeline Subsidy para sa mga kwalipikadong beneficiaryo ng Patnawid Pamilyang Pilipino Program. Agay! 4PH na. Inaasahang aabot sa mahigit 3.9 milyong membro ang mga tahanang may konsumo na 0 hanggang 50 kilowatts hours ay libre na at wala nang kailangang bayaran sa kuryente. Kaya mas mabawasan ang gastusin at maaring itong ilaan para sa iba pang pangangailangan ng pamilya. You see guys, palakpakan natin ang ating mahal na Pangulo. Yehey! See? Sa mga 4-piece. Wow! Pero mayroong isang senador na nangako pag nanalo siya, ibaba niya daw yung kailangan, yung sa kuryente, 2K. Wow! Wala nang babayaran ba? Grabe. Pero hanggang ngayon, di niya pa tinupad. Walang iba kundi si Senator Marcolita. Yan, naunahan ka na naman ni Pangulong Marcos Jr. Yan guys hindi gano'ng mahaba ito pero tumbok na tumbok. Ang pinakapunto dito. Wow! Galing Pinadali rin ng net metering program. Wow! Kung saan maaring mag-install ng solar panels ang mga tahanan at negosyo at ibenta ang solar kuryente sa grid sa mas malinaw na patakaran at mas mabilis na proseso. Mas napapadali ang paggamit ng renewable energy at pagbababa ng gastusin sa kuryente. Yan. Kung binuksan sana ni Cory Aquino yung BNP, Bataan Nuclear Plant, dami sanang nakinabang. Kaso wala Pul talaga. Kawawa talagang mamayang Pilipino, Talagang tayo ang nagsasuffer. Kagagawan din ng mga pinuno Oo, totoo yun. Alam nyo ba yung Bataan Nuclear Power Plant? May classmate po yan sa South Korea hanggang ngayon. Gumagana. Oo. Ilan na ba yun? 50 years ba? Si BNP? Ganun din. Yung classmate niya sa South Korea. Sabay silang pinagawa. Sabay din natapos. Buti pa yun. Gumana. Nagamit. Yung sa atin, anong nangyari? Tingga. Wala Hindi naman kasi
Wala naman kasi malasakit si Cory Aquino. Sorry to say sa mga dilawan, pero siyempre yun ang saloobin ko eh. Kasi sayang eh. Umiiral kasi yung takot kung ano-ano. Sabi nga ni dating Pangulong Marcos Sr., pinagbilin-bilin niya daw. Pinagbilin-bilin niya kay Cory Aquino na buksan ang BNP para sa mamamayang Pilipino. Anong sabot ni Cory? Hindi niya talaga binuksan. Tininggan niya. Bakit? Ayaw niya kasi maalala yung dating Pangulo. Sabi ng dating Pangulong Marcos Sr., anong klaseng pag-iisip yan? May video po yan. Ng dating Pangulo, sinabi niya po yan. Biro you see? Ngayon, sino ang totoong may malasakit sa mamayang Pilipino? Ang mga Marcos. Totoo yun. Bakit? Nasabi ko yan. Mula kay Cory Aquino hanggang kay Digong. Nakita nyo ba umaasenso ang bansa? Wala walang pag-asenso ang bansa. Kulirat kaya tayo. Napag-iwanan tayo ng mga karatig nating mga bansa. Wala eh. Mabuti kamo. Masipag ang mga Pilipino. Naghanap buhay para sa pamilya nila. Kaya ngayon, 'di ba? Kahit papaano gumiginhawa tayo sa kabila ng lahat, sa sa working hard natin, naghanap buhay tayo, still pa din nagbabayad tayo ng tax. What if wala tayong tax? Ano mangyayari sa bansa natin? Sige nga. Walang mangyayari sa bansa natin, guys. Walang mayor, walang presidente, walang senador. As in, walang mga ahensya. Bakit? Siyempre, bakit sila magtatrabaho? Wala naman silang sweldo. Saan ba galing ang sweldo ng gobyerno? Di ba, sa tax? Wala eh. Walang mangyayari sa bansa. Pero ang ginawa, yun malang sana ang konsuelo ni Cory Aquino. Pinaandar niya sana yun, hindi ang laking pakinabang ng mamayang Pilipino. Pero wala nangyari. Pero believe din naman ako kay Pangulong Marcos Jr. Hindi siya naninisi eh. Di ba? Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layunin ng mga reformang ito na tiyakin mas abot kaya, maasahan at sustainabling enerhiya para sa bawat Pilipino. Di kayo naloko. Saludo kami talaga kay Pangulong Marcos Jr. Sana, I hope, 'di ba, ang Panginoon gumawa ng paraan para siya ang magiging prime minister. Dati 'di ba mayroon tayong prime minister? Bakit ngayon wala na? Dahil ba doon sa napalitan yung saligang batas 1986? Correct me if I'm wrong, guys. Ang alam ko dati, 'di ba mayroon? Ay nako. Wala ako knowledge, guys. Hindi na ako magkakalkal. But anyway, ito yung mga highlights. Ayan biro nyo yan. Ganyan, kasi pag ang Pangulo, ganyang katalino. Naku, ang laking transformer yan diba? See guys? Ganyan. Paano makakalimutan itong Pangulo na ito na puro ang iniisip sa kapakanan ng mamayang Pilipino, especially yung mga mahihirap tulad nito. Ayan. Diba? Wow, grabe. Mapapasana all ka lang eh. You see guys. Tapos yung mga bumabatikos dyan. Bumabatikos, makikinabang din naman kayo. Huwag yung sabihin hindi. Di ba? Totoo yun. Huwag yung sabihin hindi. Makikinabang kayo talaga. Lahat yan. Majority. Pati mga DDS, Dilaw, Pink, makikinabang. Di ba? Mga beswa. Ayan. Di ba? Galing talaga ng Pangulo. Wow. 100 discount for household consuming ng 50 kilowatts and below. Galing. Di ba mga bes? Wow. Sana all. Para kumpleto detalyado mga kababayan, shoutout po sa inyo. Eto, panoorin nyo to. Malinaw ang ating direksyon. Palawakin ang koneksyon, palakasin ang kapasidad at gawing abot kaya ang presyo ng kuryente para sa bawat Pilipino. Hindi na kailangan mag-apply ng 4Ps natin. Basta't nasa listahan ka at pasok ang konsumo mo sa limit, may diskwento ka sa kuryente. Ngayong buwan,
Ipapatupad natin kasama ng Distribution Utilities o DU ang automatic registration ng lahat ng benepisyaryo ng 4Ps sa ilalim ng LRSP. Wow. Ito ang uri ng pamamahalaang ating itinataguyod. Hindi dapat ang Pilipino ang naghahabol sa tulong. Ang tulong ang dapat ang lumapit sa mga Pilipino. Yun. Kapag benepisyaryo ka ng 4Ps na nasa 50 kilowatt-hours pababa ang iyong konsumo, makakakuha ka ng 100% diskwento sa kuryente. Wow. This net metering program enables households now and businesses to install renewable energy systems such as solar panels and sell surplus electricity back to the grid, lowering their bills while contributing to the power supply. Upang mapadali pa ang proseso, nilagdaan ng DOE, DILG at DPWH ang Joint Memorandum Circular na nag-uutos sa mga lokal na pamahalaan na gumamit ng standardized application form at sumunod sa itinakdang turnaround time kapag kumpleto ang mga requirement. Sa madaling salita, mas malinaw ang patakaran at mas mabilis ang proseso. Wow. Ito ay bahagi ng ating mas malawak na misyon. Isang bansang may matatag na enerhiya, malinaw na direksyon at inklusibong pag-uunlad. Progress in the energy sector and the nation building itself rests on shared responsibility. Together, let us fuel a bagong Pilipinas where energy powers our industries and guides our nations toward enduring progress and sustainability. Oh, narinig nyo yung sinabi ng Pangulo? So yun, mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ng Pangulo? Sabi sa inyo eh. Grabe yung ganyang klaseng katalino, ano? Yung mga ganyang pamamaraan, bihirang-bihira sa isang Pangulong matalino, guys, ha? Ganon talaga pag very well experienced, guys, sa pamumuno. At saka, oo, matalino talaga si PBBM, oh. Di ba? Salamat, Mr. President. Talagang mahal na mahal ka namin. Ang ganda talaga yung mga programa mo, sa totoo lang. We will never forget you. Sa mga magagandang idea para sa mahihirap na Pilipino. Wow. Nakakaano naman. Ako siguro pag nag-in ang kanyang termino sa 2028, hindi ko maiwasan siguro ang maiyak. Sayang kasi. Alam nyo guys, talagang nahinayang ako. Kung ako lang masusunod, no, kahit 12 years pa, mamuno ang Pangulo, pwede. Ay, nako, pag yan may mabigyan ng another term, nako po, ewan ko na lang, pag hindi tayo susugurin dito ng mga investor, siguro maging number 1 ng bansa natin. Sa galing ba naman ito mamuno? Di kayo naloka. Lahat makikinabang, walang kulay-kulay. Basta Pilipino ka, kargado ka niya. Magbi-benefits ka talaga. So yun guys, ang aking pinaka magandang magandang upload, videos, update. Aba si Senator Marcolita, kailan kaya yun sa kanya? Ay, nako. Pag nag-promise kayo, dapat tutuparin nyo. Nang sa ganun, pag tatakbo kayo uli sa pagka-senador or any position in the government, for sure yan, mananalo ka. Pero kung pangako ka, wala naman natupad tulad ni 10K, walang kwenta. Hindi ka naman nanalo yan eh. Inuuto-uto mo lang mamayang Pilipino. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Salamat po sa mahal na Pangulong Marcos Jr. Ayan. See you again guys on my next upload. Bye bye bye. Babus. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes guys. Bye everyone.